Nay, tulungan niyo po ako. Kung hindi, mamamatay ako. Dahil sa desperadong pagsusumamo na iyon, isinakripisyo ang isang ina ang lahat, ang kanyang bahay, iPhone, at maging ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang naging kapalit ay isang mapait na kataksilan, ang pagpapalayas sa kanya, at ang tawaging Linda. Ang hindi nila alam, sa kontratang sumalba sa kanilang buhay, may itinago siyang isang sikreto. Ito ang totoong kwento kung paano binawi ng isang ina ang lahat, kasama ang tubo. Ang totoong kwento mula sa Bulacan. Pinalayas ako ang aking anak at sinabing, mamatay ka na lang, wala akong pakialam. Pagkatapos kong bayaran ang utang niya, kaya binawi ko ang bawat sentimo na may kasamang interes. Sabi niya, wala raw akong utang na loob. Iba naman ang sinabing bangko. Nay, tulungan ninyo po ako. Kapag hindi ninyo ako tinulungan, maniwala kayo, mamamatay ako. Doon nagsimula ang lahat, isang tawag sa telepono, alas 12:08 ng hating gabi, na gumising sa akin mula sa mahimbing na pagkakatulog tungo sa isang bagyong hindi ko inaasahan. Ang boses ng aking anak sa kabilang linya ay hindi boses ng isang lalaking matipuno na. Iyon ay boses ng isang batang takot, nanginginig, hirap huminga, at lunod sa pag-alala. Nay, parang awa ninyo na. Humagulgol siya. Kapag hindi ninyo ako tinulungan, mawawala ang lahat sa akin. Lubok, na po ako, nagkamali ako, dahan-dahan. Sabi ko, habang ibinababa ang aking mabinti mula sa kama at binubuksan ang ilaw. Anong nangyayari? Yung negosyo po, Nay. Nalugi po ako ng malaki. Bumaksak ang merkado at ngayon, may utang na ako sa mga tao ng totoong pera, hindi lang sa mapuhunan. Naisanla ko po ang bahay. Pangalawang sangla, hindi na kami makabayad. Kung hindi ako makakabayad sa susunod na linggo, kukunin na nila ang bahay. Hindi pa nga alam ni Ana ang buong halaga. Kung malaman niya, baka iwan niya ako. Diyos ko po, wasak na ako. Nanahimik ako. Ang tibok ng puso ko ay mas malakas pa sa kanyang boses. Ito ang kaisa-isa kong anak. Ang batang dinala ko sa sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Ang sanggol na inhale ko sa gabi na ang kasama lang ay sirang bentilador at dasal. At ngayon, siya'y bumabaksak. Makano? Tanong ko. Ang boses ko'y walang emosyon dahil sa takot. 4 na milyon? Pabulong niyang sinabi, na parang isang kumpisal, hindi isang numero. 4 na milyong piso? Dahan-dahan akong huminga at lumingon sa aking maliit na kwarto sa Bulacan. Ang lumang tokador, ang naka-frame na litrato ng kanyang pagtatapos, ang burdadong punda na ginawa ko para punan ang magabing malungkot. Ang buong mundo ko ay halos hindi makasya sa isang espasyong kalahati lang ang halaga. Wala na akong ibang sinabi. Tuloy-tuloy siyang nagsalita, putol-putol, tungkol sa mga nagpapautang, mga sulat mula sa abogado, ang takot sa kanyang dibdib sa tuwing may kakatok sa pinto. Nay, alam kong nakamali ako, pero parang awa ninyo na, kayo lang ang pwede kong lapitan. Kayo na lang ang meron ako. Nagtapos ang tawag sa isang pangakong mag-usap kami sa umaga. Hindi ako nakatulog. Umupo ako sa mesa sa kusina. Hawak ang lumakong tasang kape. At ang utang na hindi ko ginawa ngunit ngayon ay pasan-pasan ko. Pagsapit ngang umaga, nakapagdesisyon na ako. Nagpunta ako sa bangko na may nanginginig na mga kamay at isang pitaka na puno nga lumang dokumento. Kinausap ko ang isang loan officer at sinabi kong kailangan kong kunin ang lahat ng pera ko. Ang bahay ko, ang SSS pension ko, ang aking ipon. Kailangan ko ito ng cash. At kailangan ko ito ngayon. Napapikit ang babae. Pwede ko po bang malaman kung bakit? Ang anak ko, simpleng sabi ko, may problema siya. Nag-alinlangan siya. Naintindihan ninyo po ba na malalagay kayo sa malaking panganib? Ang inyong retirement, ang inyong bahay. Naintindihan ko, sabi ko, anak ko siya. 2 linggo ang inabot para mayos ang lahat. Sa loob ngang 2 linggong iyon, ipinagbili ko ang aking bahay sa isang pribadong mamimili,
Lumipat sa isang inupahang apartment malapit sa simbahan at kinuha ang bawat sentimo mula sa aking iPhone at maliit na retirement fund. Nang hawak ko na ang tseke, tinitigan ko ito na parang ito ay sabay na bitayan at salbabida. 4 milyong piso. Tinawagan ko ang aking anak at sinabing makita kami sa bangko. Pagdating ko, nandun na siya. Namumula ang mga mata, magulo ang buhok, at gusot ang damit na parang hindi natulog ng ilang araw. Niyakap niya ako na parang isang taong nalulunod. Utang ko sa inyo ang buhay ko? Sabi niya. Habang buhay kong tatanawing utang na loob ito, inyabot ko ang sobra sa kinatawan ng bangko. Pinroseso nila ang bayad at isinara ang kaso. Wala na ang kanyang utang, ligtas na ang kanyang bahay. Sa amin na po kayo titira, di ba? Sabi niya habang papunta kami sa sasakyan. Iyon po ang tama. Kayo po ang gumawang lahat. Tumango ako. Pagod. Ngunit gumaan ang loob. Baka ito na ang pagbabago? Baka ito na ang panahon na ang pagmamahal ay sa wakas ay masusuklian ng pasasalamat. Binuksan niya ang pintong sasakyan para sa akin. Ngumiti ako. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Huwag po kayong mag-alala. Nay, ako na po ang bahala sa inyo ngayon." At naniwala ako sa kanya. Buong puso. Dahil kapag ang anak mo ay nagmamakaawan ng tulong na may luha sa kanyang boses, hindi ka na nakbibilang ng resibo. Ibubukas mo ang iyong mabraso kahit nasa huli, ang mabraso ring iyon ang itutulak palayo. 6 na buwan. Ganun katagal bago ang pagmamahal ay nabulok sa katahimikan at ang katahimikan ay tumigas at naging samangloob. Matapos kong bayaran ang kanyang utang, iginiit ng aking anak na sa kanila na ako tumira. "Makakatipid po kayo," sabi niya. "Retirado na kayo, Nay. Hindi na kailangang mag-isa sa maliit na apartment na yon." Si Ana, ang kanyang asawa, ay sumang-ayon at nag-alok pa na ayusin ang silid para sa mga bisita. Nag-alinlangan ako noong una. Pinahalagahan ko ang aking kalayaan, ang aking mababagal na umaga, ang aking mahalaman sa paso, ang aking espasyo. Ngunit isang bahagi sa akin ang naniwala na ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat, na marahil sa wakas ay makikita ko ang lalaking pinalaki ko na maging ang anak na hinihintay ko. Ang unang buwan ay mayos naman. Nagbebake akong pandesal tuwing linggo, sinusundo ang maapo sa eskwela, tumutulong sa paglalaba kapag may meeting si Anna. Hinahalikan akong anak ko sa pisngi bago pumasok sa trabaho, at gustong-gusto ako ng bata. Ngunit pagsapit ng 3 buwan, ang mga ngiti ay naglaho. Nagsimulang bumuntong hininga ng malakas si Ana sa tuwing papasok ako sa isang silid. Sinabihan ang mga apo na huwag istorbohin si Lola kapag pagod. Mas ginagabi na sa trabaho ang aking anak, at kapag umuwi, halos hindi ako kinakausap. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Nawala ang aking takure sa kusina. Ang sabon ko sa banyo ay pinalitan ngang sa kanya. Isang gabi, narinig ko si Ana sa telepono. Para kang may kasamang anino. Palagi na lang siyang nandiyan. Wala akong sinabi. Palagi akong walang sinasabi. Hanggang sa isang gabi sa hapunan. Kalderetang baka. Naalala ko dahil niluto ko ito mula sa simula. Ang paborito niya, ang laging kong niluluto tuwing kaarawan niya mula nung 8 taong gulang siya hanggang 21. Inihain ko itong mainit tulad ng gusto niya. At sabay-sabay kaming umupo. Halos hindi ginagalaw ni Ana ang kanyang pagkain. Tahimik ang mga bata. Ang anak ko ay nakatiti sa kanyang telepono. Pagkatapos, nang hindi man lang tumitingin sa akin, sinabi ni Ana, parang sumisikip na ang bahay na to nitong mga nakaraang araw. Siguro oras na para pag-usapan natin ang mga pangmatagalang plano. Kung makakahanap si nanay ng ibang lugar, kahit pansamantala lang, sa tingin ko makakatulong iyon para makahinga tayong lahat. Natigilan ako. Hindi pa sigaw ang mga salita. Hindi malupit ang tono, ngunit tumama ito na parang sampal na may guwantes na plus. Huminto ang aking tinidor sa ere. Ang anak ko ay walang sinabi. Tiningnan ko siya. Ang aking anak, ang kaysa-isa kong anak, at naghintay ako. Isang salita lang, isang iling ng ulo, isang simpleng, hindi naman tama yan.
Ngunit wala siyang sinabi. Nakpatuloy lang siya sa pag-scroll. Lumunok ako, ibinaba ang aking tinidor, at bahagyang ngumiti. Sige, sabi ko. Titingin ako nga pagpipilian. Walang sumagot. Ngumiti si Ana, kontento, nagpatuloy sa pakain ang mga bata. Hindi ako nakatulog ng mahimbing nung gabing iyon. At kinabukasan, nagsimula akong mag-impakeng ilang gamit ng tahimik. Para kung sakali, 1 linggo makalipas umuwi ako galing sa palengke at nadatnan kong nakalok ang pinto sa harap at hindi na gumagana ang aking susi. Nung una, akala ko nakamali lang. Nag-doorbell ako, kumatok, naghintay, tapos nag-text sa anak ko. Anak, pinalitan yata ang kandado. Pwedeng pagbuksan? Walang sagot. Tumawag ako. Voicemail. Sa huli, umupo ako sa beranda hanggang sa marinig ko ang pagdating ng sasakyan. Lumabas siya, mukhang nagulat na makita ako. Nay, sabi niya, anong ginagawa ninyo rito? Dito ako nakatira, sabi ko. O, akala ko dito ako nakatira. Hindi niya ako tininyan sa mata. Lumabas si Ana sa likuran niya, nakakrus ang mabraso. Kinailangan naming palitan ang makandado, sabi niya, para sa seguridad. Yung mabata, pinutol ko siya. Hindi ninyo man lang sinabi sa akin. Pumagit na ang aking anak. Tingnan ninyo. Nay, sabi niya, sa tingin ko, mas mabuti na to. Kailangan ninyo ng sarili ninyong espasyo. Hindi na to gumagana. Stress tayong lahat. Ang gipagitsina ninyo dito. Sobra na. Napapikit ako. Tulala. Sobra na? Binayaran ko ang utang mo. Ibinenta ko ang bahay ko. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Nakiba ang itsura ng kanyang mukha. Oh, pero walang nagsabi sa inyo na gawin yon. Ginawa ninyo yan ang kusa. Ngayon inaasahan ninyong alagaan namin kayo habang buhay? Nanginginig ang boses ko. Wala akong inaasahan. Sumigaw siya. Matagal na kayong nabubuhay sa akin, Nay. Palagi ninyong pinaramdam sa akin na may utang ako sa inyo. Pagod na ako. Pagod na akong pasanin kayo. Para kayong linta, sinisipsip ang buhay sa lahat ng bagay. Bakit hindi ninyo kami gawing pabor at maglaho na lang kayo? Nakatayo ako doon sa brandang tinulungan kong iligtas, nakatitik sa isang lalaking hindi ko nakilala. Umalis na kayo, sabi niya. Umalis na. Tapos na ako. Tumalikot siya at pumasok sa loop. Walang sinabi si Ana. Isinara niya ang pinto sa likuran niya, at ganon na lang, nasa labas ako, hindi makapasok sa bahay na tinulungan kong mapanatili. Nasa kalsada na may dalang bayong at walang mapupuntahan. Umupo ako sa isang bangko sa kabilang kalye. Ang kaserolangang kaldereta ay nasa isa pa sa aking mabayong at tumawa ako. Isang tahimik, mapait na tawa. Ang uri ng tawa kapag napagtanto mong ikaw pala ang naging katatawanan sa loob ang maraming dekada. Pagkatapos ay tumayo ako, inayos ang aking damit, tumawag ng taxi, at bumulong sa aking sarili, sige, Teresita, oras na para alalahanin kong sino ang nagmamay-ari ng ano. Umalis ako nung gabing iyon na may dalang 2 bag, isang pusong sugatan, at isang isip na mas matalas kaysa dati. Akala nila sinira na nila ako. Ang hindi nila alam, ang hindi man lang nila tinanong, ay hindi ako pumirma para sa 4 na milyong piso nang hindi binabasa ang maliliit na letra. Kumuha ako ng taksi papunta sa isang maliit at tahimik na kalye malapit sa lumang simbahan na dati kong dinadaluhan. May isang makitit na gusali doon. Isang bahayng retiradong pari na ginawang paupahang kwarto. Isang silit, walang tanawin. Pero malinis at mura. Ang may-ari, isang mabait na biyuda na nagngangalang Aling Nena, ay tiningnan ako at sinabing, may pinagdaanan ka? Ano? Tumango ako. Iyon lang ang pinag-usapan namin tungkol doon. Dahan-dahan akong nag-ayos ngamit sa mga sumunod na araw. Tiniklop ang aking nga damit sa mga drawer na hindi sa akin, inayos ang nga lumang larawan sa isang bintanang nakaharap sa pader na ladrilyo, gabi-gabi gumagawa akong sa, at nakatitik sa kisame, hindi umiyak, hindi nagagalit, nag-isip lang. Walang tumawag. Hindi ang anak ko, hindi si Ana, kahit ang maapo. Sa unang pagkakataon mula noong dalaga ako, naramdaman kong tunay na nag-iisa.
Ngunit hindi ako walang magawa. Doon sila nakamali. Bago ko binayaran ang utang na iyon, may isang bagay akong iginiit, isang maliit na hiling sa bangko na walang nagtanong dahil masyado silang desperado para basahin ang mga dokumento. Hindi lang ako isang tahimik na cosigner. Ako ang pangunahing umutang. Para ko iyon, pangalan ko, at pirma ko. Tahimik ngunit matatak kong hiniling sa loan officer na ilagay ako bilang opisyal na borrower at ilista ang ari-arian. Ang bahay ng aking anak, bilang collateral. Ito ay isang banayad na hakbang na nakatago sa legal na lengguwahe at mga papel na walang sinuman samasang iyon ang talagang tumingin. Hindi ang anak ko. Hindi ang kanyang asawa. Akala nila, nag-abot lang akong pra. Wala silang ideya na inilalagay nila ang kanilang bahay sa aking makamay. Inilabas ko ang folder mula sa aking malita isang gabi, umupo sa sahi na may isang tasangang maligamgam na tsa, at inilatak ang mga dokumento na parang mga lumang liham ng pag-ibig. Naroon iyon, borrower. Teresita M. Mereges, Secured Property, 1159 Villa Esperanza, Quezon City, lien holder, Unibanco Savings. Ang bahay nila, ang pangalan ko, hindi isang malupit na ngiti, hindi isang mapahiganti, kundi isang matatak na katiyakan. Gusto nilang mawala ako. Gusto nilang burahin ako. Ngunit ang nakakatawa, sa papel ay naalala nito ang mga bagay na kinakalimutan ng natao. Bumulong ako sa katahimikan. Gusto nilang mamatay na ako. Sige, tingnan natin kung anong kayang gawin ng isang multo. Nung gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang buwan dahil may alam akong hindi nila alam. Hindi lang ako ang babaeng itinulak nila palabas ng pinto. Ako ang may-aring lubid na kanilang pinangkakapitan at ang mga buhol ay nagsisimula ng lumuwag. Isang taon ang lumipas. Tahimik at sadya, ginugol ko ang aking nga araw sa pagboboluntaryo sa feeding program ngang simbahan at sa mahabang paglalakat sa kapitbahayan. Kilala ako nga tao doon bilang si Aling Tesi, ang matandang babae na may kalmadong nga mata at matatang na mga kamay. Walang nakakaalam na dati akong nagmamay-ari ng bahay. Walang nakakaalam kung ano ang kinuha sa akin o kung ano ang binawi ko. Tahimik. Sa pamamagitan ng isang pirma. Pagkatapos, isang malamig na umaga ngang huling bahagi ng Oktubre, kumatok si Aling Nena sa aking pinto, hawak ang lokal na diaryo. Hindi ba't anak mo ito? Tanong niya. Itinuturo ang isang maliit na larawan sa sulok. Siya nga. Naroon siya. Katabi si Anna sa harap ng isang tila commercial lot, malapat ang ngiti para sa kamera. Ang headline ay nagsasabing, lokal na mag-asawa, magbubukas ng pangarap na cafe sa bayan. Matagal ko itong tinitigan, binasa ang tekstong 2 beses. Inilista nila ang kanilang bahay, ibinenta, o sinubukang ibenta, para pondohan ang isang negosyo. Matatak ang aking makamay habang tiniklop ko ang diaryo. 3 araw makalipas, tumunok ang aking telepono. Hindi ko kilala ang numero. Hinayaan kong mag-voicemail. Pagkatapos ay tumunok ulit. Parehong numero. At ulit. Sa ika-4 na pagkakataon, sinagot ko. Ang anak ko. Nay, sabi niya, nanginginig ang boses. Nakmamadali, makinig po kayo. Alam kong matagal na, pero kailangan po nating mag-usap. Agad-agad po, wala akong sinabi. Huminga siya ng malalim. Sinusubukan po naming ibenta ang bahay para buksan ang cafe. Siguro nakita ninyo sa diaryo. Pero sabi pong bangko, hindi raw namin mayos ang lahat ng walang pirma ninyo. Sabi nila, kayo raw ang primary sa loan na ang pangalan ninyo ay nasa secured deed. Naghihintay ako. Mas mabilis siyang nagpatuloy ngayon. Hindi po namin alam. Akala po namin nung nabayaran na, basta, technicality lang po, papeles lang. Kung pwede po kayong pumunta at pumirma, pinutol ko siya. Bakit mo ako kakailanganin para sa kahit anong bagay? Tanong ko. Nag-alinlangan siya. Dahil sabi pong bangko, hindi kami makakatuloy nang wala kayo. Hindi, sabi ko. Ang ibig kong sabihin, bakit mo ako kakailanganin? Akala ko ba isa akong linta, isang pabigat, isang taong dapat na lang mamatay.
Katahimikan. Nay, sama kasay bumulong siya. Galit lang po ako. Hindi ko po sinasadya. Pero sinadya mo. Marahan kong sinabi. Sinadya mo ang bawat salita. Hindi aksidenteng lumalabas ang mga salita, anak. May pinanggagalingan ang ngayan. Umiyak na siya ngayon. Naririnig ko. Ang mahina. Pigil na uri ng pag-iyak na. Dumarating kapak na pagtantungang 1 taon na. Wala na siyang barahang natitira. Patawat po, sabi niya. Parang awan ninyo na. Nakamali po ako. Sobrang mali po ako. Hinayaan kong manatili ang katahimikan sa pagitan namin. Pagkatapos ay tinanong ko, kasing hina ng ulan. Ano yun? Sabihin mo ulit. Sabi ko po patawad. Hindi. Sabi ko, hindi yung parteng yon. Suminghot siya. Parang awan ninyo na. Nay. Tulungan ninyo lang po kami. Sumandal ako sa aking upuan, nakatingin sa labas ngang bintana sa puno ng nara na nagsisimula ng maging ginto. Sabihin mo, bulong ko, 1 paginto. Pagkatapos, sa pinakamahinang boses, sinabi niya, may utang ako sa inyo. Utang ko sa inyo ang lahat. Ngumiti ako. Ngayon, sabi ko, sa wakas ay naririnig na kita. Dumating sila 1 Martes ng hapon. Walang tawag, walang babala, 1 mahinang katok lang sa pinto at 2 anino sa salaming mayelo. Dahan-dahan kong binuksan. Nakatayo doon si Ana, kumalat ang maskara, nanginginig ang ngalabi. Nasa likod niya ang aking anak, ang makamay ay nakasuksok ng malalim sa kanyang mabulsa, ang mamata ay nakatutok sa sahig na parang isang nakasalang estudyante. Hay, Aling Tessie, bulong ni Ana. Hindi niya ako tinawa na ganun dati. Kahit minsan, tuloy kayo, sabi ko. Pumasok sila sa maliit na apartment, alanganin at hindi sigurado. Nakatayo sa may pintuan na parang mga batang naghihintay na tawagin. Namamaga ang mga mata ni Ana. Umiyak siya o pinipigilang umiyak. Nakatayo ang aking anak sa likod niya. Hindi siya hinahawakan. Hindi ako hinahawakan. Ang kanyang mga kamay ay nakasuksok ng malalim sa bulsa ang kanyang jacket na parang itinatago ang lahat ng hindi niya alam kung paano sabihin. Nahanda akong 2 tasangang saa, hindi dahil inaasahan ko sila. 14 na buwan akong walang narinig na balita. Ngunit dahil may isang bahagi sa akin, ang bahaging nangangarap pa rin laban sa aking mas mabuting pag-isip, na alam na darating ang sandaling ito. Hindi nila ginalaw ang taa. Umupo sila sa tapat ko sa maliit na mesa sa kusina. Ang matuhod ay tumatama sa kahoy. Ang katahimikan ay humahaba sa pagitan namin na parang pangatlong bisita. Manipis ang pader sa paligid namin. Ang apartment ay hindi hihigit sa isang hiniram na kahon ng espasyo. Isang silid, isang maingay na bentilador sa kisame, at ang mahinang amoy ng lumang lemon. Ngunit ito ay akin. Bawat pulgada nito ay binayaran ng katotohanan, at ramdam nila iyon. Nagsimulang umiyak si Ana kaagad. Nagkamali kami, sabi niya. Mataas ang kanyang boses, marupok, na parang ang pagsasabing ang toto ay sumusugat pa rin sa kanyang lalamunan. Hindi namin sinasadyang saktan ka. Naging stress lang ang mga bagay-bagay at, Diyos ko, ang sama namin sa iyo. Wala akong sinabi. Wala akong intensyong madaliin ang kanyang pihati. Minadali niya ang aking pag-alis. Kaya kong maghintay. Nagpatuloy siya. Ang naluha ay gumuguhit ng manipis na linya sa kanyang makeup. Ang kafe ang pangarap namin. Ipinuhunan namin ang lahat ng mayroon kami. Ginamit ang lahat ng credit card. Kumuha nga pautang. Akala namin mabilis na mabebenta ang bahay. Popondohan ang lahat. Hindi namin napansin ang tungkol sa mga papeles hanggang sa huli na ang lahat. Atras na ang nabibili maliban kung malilinis namin ang lien. Ayaw gumalong bangko nang wala ka. Nabasak ang kanyang boses sa huling salita. Gayunpaman, ang aking anak ay walang sinabi. Humarap ako sa kanya. May idadagdag ka ba? Umiling siya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang bitak sa sahig, na parang naroon ang lahat ng mga sagot na hindi niya natutunang hanapin. Ang parehong batang dating nagtatayo ngang kastilyong Lego sa aking sala ay ngayon ay nakaupo na parang isang lalaking gumuho ang pader at natabunan siya sa loop. Dahan-dahan akong tumayo at lumakat papunta sa drawer ng kusina.
Alam ko kung nasaan ang folder. Makapal, malutong, may markang asul na laso, ang uri na ginagamit para sa mga birth certificate, marriage license, at ang uri ng legal na dokumento na inaakala ng mataong walang nagbabasa. Inilagay ko ito sa mesa. Sinundan itong kanilang nga mata na parang sasabog. Ito, sabi ko, binubuksan ito, ay isang kopyang kasunduan sa pautang. Ito ang mortgage deed. Ito ang kumpirmasyon ng lien mula sa bangko. At ito, inilabas ko ang isang huling pahina. Maayos na nakalimbak. Sariwang pinirmahan, notaryado, ay ang demand sa pagbabayad. 4 na milyong piso na prinsipal kasama ang 12% interes. Standard. Walang personalan. Napasinghap si Ana na parang nawalan ng hangin ang silit. Ang aking anak ay mukhang nasampal. Bumaksak ang kanyang magabalikat. Sa pagkakataong ito, hindi siya mukhang isang taong pinarurusahan kundi isang batang pinapanagot. Hindi ka maring maging seryoso. Bulong niya. Seryoso ako, mahinahon kong sinabi. Nangutang kayo sa akin. Ikinulong ninyo ako sa labas ng bahay na tinulungan kong iligtas. Na kunwari kayong hindi ako umiral. Ngayon, kung gusto ninyong malinis ang inyong bahay, babayaran ninyo ang inyong utang. Pero wala kaming ganoong kalaking pra, sabi ni Ana, tumataas ang boses. Naubos na namin ang lahat. Nakapag-down payment na kami para sa mga kagamitan, muebles. Ang buong kinabukasan namin ay nakatalis sa bahay na yan. Dahan-dahan akong tumango, pinakrus ang aking makamay. Kung gayon, ibabenta ko ang bahay. Napatingin siya sa akin. Tulala. Pero bahay namin yun. Hindi, sabi ko, pantay ang boses. Hindi ito naging sa inyo. Ito ay aking utang, aking seguridad, aking pangalan. Nagsugal kayo sa isang bagay na hindi ninyo pag-ari. At ngayon, narito na ang dealer sa mesa, humihingi ng bayad. Binuksan ng aking anak ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Tiningnan niya ako. Talagang tiningnan ako sa unang pagkakataon sa loop ng mahabang panahon. At sa sandaling iyon, nakita ko ang kislap ng isang taong sa wakas ay naunawaan ang halaga ng kaswal na kalupitan. Hindi lang niya ako pinagtaksilan, binalewala niya ang mismong lupang pinagtaniman sa kanya. Naupo sila sa nakabibinging katahimikan. Itinaas ko ang tasa ng saa, na matagal nang lumamig, at dahan-dahang humigop. Mapait ito, ngunit hindi siro. At sa katahimikang iyon, hinayaan ko silang maupo. Hinayaan kong maramdaman nila kung ano ang pakiramdam na mapunta sa kabilang panig ng isang saradong pinto, na mapagtanto na ang welcome mat ay hinila pabalik hindi dahil sa samanglup kundi dahil ito ay tinapakan ng paulit-ulit. Wala na akong sinabi pa dahil may mga bagay na hindi na kailangang sabihin ng 2 beses. Ang maito ay binabayaran ng buo. Tulad ng bahay, tulad ng aral, na may interes. Kinagabihan pagkatapos nilang umalis ng tahimik, mag-isa akong naupo sa aking maliit na mesa sa kusina at binuksan ang kahon ng litrato na itinago ko sa ilalim ng kama. Ilang taon ko na itong hindi tinitingnan. Kumapit ang alikabok sa mga gilid, ngunit ang mga alaala sa loop ay kasing talas pa rin ngang dati. Naroon siya, ang aking anak, 10 taong gulang, bungi ang ngipin sa harap. Nakangiti habang nakayakap sa aking baywang sa piyestang bayan. Naroon siya sa kanyang high school graduation, may kulubot na toga, 2 malaking sapatos, at pagmamalaki sa kanyang nga mata habang hinahanap ako sa karamihan. At naroon ang litratong palagi kong inilalagay sa harap. Siya ay 26. Kalilipas ko lang ng driving test sa edad na 60. Pagkatapos ang ilang buwang paksasanay sa parking lot ng simbahan kasama ang isang instructor na amoy peppermint at nakasuot ng sombrero, naalala kong nahihiya akong matuto ng huli na hindi ako bagay. Ngunit nang lumabas ako sa LTO ng gabing iyon, naroon siya, ang aking anak, nakatayo sa tabi ng aking lumang Tamaro FX na may hawak na karatulang nakasulat sa magulong itim na marker. Kaya nang ma-drive ni nanay kahit 60 na. Kaya mag-ingat kayo, bulachan. Tumawa ako ng malakas hanggang sa umiyak. Nagdala siya ng bulaklak, isang cupcake, isang card na nagsasabing, palagi ninyong sinasabi na kaya kong gawin ang lahat. Ngayon,
Ako naman ang magsasabi niyan sa inyo. Hinaplos ko ang magilit ng litrato. Ngayon ay kupas na ang tinta, ngunit buhay pa rin ang init. Hindi ko kinamumuhian ang aking anak. Kinamumuhian ko ang ginawa ang kawalan ng utang na loob sa kanya. Kinamumuhian ko ang maliit na gumagapang na pag-isip na siya ay may karapatan na kumain sa batang dating gumagawa nga handmade na birthday card at nagpupuyat para tulungan akong manglinis ng mga motel room kapag kinakapos kami sa upa. Hindi siya pinalaki para maging malupit. Hindi siya tinuruan na mas mahalaga ang pera kaysa sa mga tao. Tinuruan ko siyang makipagkamay sa mga estranghero. Magbigay ngang malaking tip sa mga waiter. Magsabi ngang pakiusap at salamat na parang isang panalangin. Tinuruan ko siyang magluto ngang sopas mula sa simula. Mag-ayos ng butones, humingi ngang tawad ng walang dahilan. Ngunit may sariling kurikulum ang buhay. At kung minsan ang mga aral na itinuturo natin ay natatabunan ng kung ano ang ginagantimpalaan ng mundo, iyon ang bahaging pinakamasakit. Gayunpaman, pinili kong huwag hayaang mabulok ngang kapaitan ang aking mabuto. Sa halip, ibinigay ko ang aking oras sa feeding program ng simbahan. Tuwing Miyerkules ng umaga, nakatayo ako sa maliit na silid sa likod ng simbahan, nakayos ng nga delata, naktutupi ng nga damit, namimigay ng mainit na pagkain. Nalaman ko ang nga pangalan ng nga taong karaniwang tinatawiran ng kalye para iwasan. Si Dolores, na natutulok sa ilalim ng tulay at dala ang kanyang Biblia sa isang ziplock bag. Si Kenny, na nawalan ng trabaho at asawa sa parehong buwan, ngunit nakpapatawa pa rin na parang nga salbabida ang kanyang nga biro. Naghugas ako ng plato, nakmop ng sahig, naktahi ng lumang jacket, at hindi ko kailanman sinabi sa kanila kung saan ako nanggaling. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil ang aking kwento ay hindi espesyal dun. Lahat kami ay mga taong itinapon, na sinabihan sa isang paraan o iba pa na wala na kaming silbi, na kami ay masyadong matanda, masyadong mahirap, masyadong sira, ngunit may natutunan ako sa maliit na silid na iyon na punong singaw at kabaitan. Ang pinaka nakakalimutan sa atin ay madalas na nagdadala ng pinakamalinaw na pananaw sa kung ano ang mahalaga. Alam namin kung paano manahimik. Alam namin kung paano makita ang isang kasinungalingan sa paraan ngang pagtayo nito. Alam namin na ang dignidad ay hindi isang bagay na ibinibigay sa iyo. Ito ay isang bagay na tahimik mong binabantayan, nang may baksik, at walang paumanhin. Itiniklop ko pabalik ang mga litrato sa kanilang kahon at inilagay muli sa ilalim ng kama, at bumulong ako sa gabi. Naging mabuting bata ka dati. Baka nandun pa rin ang batang iyon sa kung saan, pero hindi ako ang maaring mahukay sa kanya. Kinabukasan pagkatapos ng aming tahimik na pagpupulong, tinawagan ako muli ng aking anak. Mababa ang kanyang boses, mas malambot kaysa dati, ang talas ay naputpot ng takot. Nay, sabi niya, hindi po namin kayang makalikom ganoong kalaking pera ng ganon kabilis. Hindi 100,000, hindi sa loob ng 30 araw. Nakinig ako. Sinusubukan po namin. Nakausap na ni Anna ang kanyang nga magulang. Tumawag ako sa bangko, pero hindi po talaga posible sa ngayon. Wala akong sinabi. Pagkatapos ay nagtanong siya, pwede po ba ninyo kaming bigyan na mas maraming oras? Kahit konti pa. Pinakisipan ko ito. Inisip ko ang malamig na gabi sa beranda, ang bumagsak na pinto, ang masalitang isinigaw niya na parang mga bato. Ngunit hindi ko gusto ang paghihiganti, gusto ko lang siyang turuan ng halaga ng kanyang sinabi. Bibigyan kita ng 30 araw, sabi ko, walang labis, walang kulang. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit. Ngunit wala akong narinig na kagalakan sa kanyang boses, tanging pagkaantala, tanging pangamba. Lumipas ang 30 araw. Walang bayat na dumating, walang himalang lumitaw. Kaya ginawa ko ang gagawin ng sinumang nakpapautang. Inihain ko ang petisyon para simulan ang pagbebenta ng ari-arian. Ang pangalan ko ay nasa titulo, ang pangalan ko ay nasa utang, hindi kumurap ang batas, pinroseso lang nito. Sa korte, sinuringang hukom ang nga dokumento, tiningnan ang nga pirma, sinulyapan ang timeline. Tumingin siya sa akin at marahang nagtanong, sigurado po ba kayo na ito ang gusto ninyo, ma'am?
Sigurado po ako. Sabi ko na may matatag na maga kamay. Nilagdaan ang kautusan. Nagsimula ang proseso. 2 linggo makalipas, dumating ang mga moffers sa bahay. Hindi kanilang moffers, kundi ang bangko. Mayroon silang 30 minuto para kunin ang kanilang makakaya. Ang lahat ng iba pa ay isinama sa subasta. Sumilip ang mga kapitbahay mula sa mga kortina. Umiyak si Ana sa damuhan sa harap. Ang aking anak ay nanigas, hawak ang masusi, ngunit wala nang mabubuksan. Hindi ako pumunta sa araw na iyon. Sa halip, umupo ako sa aking mesa, nakprint ngang isang larawan, inilagay ito sa isang sobre, at walang isinulat na mensahe, kundi ang kanilang nga pangalan. Ang larawan ay nagpapakita ng isang pundasyon na ibinubuhos sa isang lote sa labas ng San Rafael. Sariwang semento, mga poste, isang maliit na karatula na nakatusok sa lupa. Itatayo, tirahan ni TM Reyes Est, 2025. Iyon ang aking bagong bahay. Simple, ngunit akin binayaran ng buo gamit ang kita mula sa pagbebenta. Hindi ako nagpadala ng mensahe, hindi ako nagyabang. Sapat na ang sinabi ngang larawan. Ito ang kayang itayo ngang isang linta kapag iniwan ng sapat na katagalan para magpatubong ngang sariling maugat. Hindi na ako ang mahinang ina na pinabubulungan nila sa likod ng mga saradong pinto. Hindi na ako ang babaeng nakatayo sa isang beranda na may dalang mabayong, umaasang may magbubukas ang pinto na dati niyang binayaran. Ako ang babaeng naaalala ang bawat salita, bawat katahimikan, bawat pagbabaliwala na nilayon para paliitin ako. Ngunit hindi ako bumangon para sa paghihiganti. Bumangon ako para sa kalinawan. Dahil kailangan kong malaman kung sino talaga ako kapag walang ibang nakakakita sa akin. At ngayon, alam ko na, hindi ako ang kontrabida sa kanilang kwento. Hindi rin ako ang tagapagligtas. Ako lang ang aral. Isang tahimik na hapon nang tumunog muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, ang aking anak, hubat na ang kanyang boses. Walang pakmamalaking natitira para suportahan siya. Nay, sabi niya, naintindihan ko na po ngayon. Nakikita ko na po ang ginawa ko. Nakikita ko na po ang nawala sa akin. Pero huli na ang lahat. Hindi po ba? Huminto ako, nakikinig hindi lang sa mga salita, kundi sa bigat na dala nito. Pagkatapos, ay marahan ngunit matatak kong sinabi, hindi pa huli ang lahat para magsimula muli. Pero hindi ako nagbabayat ngang 2 beses para sa iisang aral. Umiyak siya. Hinayaan ko siya. At ibinaba ko ang telepono. Alam na sa unang pagkakataon. Sa wakas ay nakikinig na siya. Sa buhay, sa pagkawala, sa halagang ang pagkalito sa pagmamahal bilang obligasyon. At marahil lang, siya ay tutubo mula sa mga guho. Ngunit hindi na ako ang lupang pagsisibulan ng ugat ng iba. Naktanim na akong sarili kong nga ugat. Hindi na ako ang mahinang ina na pinagbubulungan nila sa likod ng mga saradong pinto. Hindi na ako ang babaeng tahimik na nakatayo sa gilid ng larawan ng pamilya, palaging natatanggal para sa kaginhawaan ng iba. Hindi na ang taong ginagawang mas maliit ang sarili para lang magkasya sa isang espasyong hindi naman kusang inialok. Hindi na ako ang babaeng nakatayo sa isang beranda na may dalang nga bayong, umasang may magbubukas ng pinto na dati niyang binayaran. Hindi na ang inang tumatanggap ngang katahimikan kapalit ng paumanhin o ipinagpapalit ang kanyang dignidad para sa isang sandaling ngang hiniram ng kapayapaan. Ako ang babaeng naalala ang bawat salita, bawat katahimikan, bawat pagbabaliwala na nilayon para palitin ako. Naalala ko kung paano hindi nabanggit ang aking pangalan kapag may papuri, kundi kapag may sisi. Naalala kong sinabihang sobra, ako kapag nag-alok ngang tulong at kulang kapag kailangan ko ito. Ngunit hindi ako bumangon para sa pahiganti. Bumangon ako para sa kalinawan. Bumangon ako dahil kailangan kong makita ang aking sarili sa labas nga nilang anino. Kailangan kong malaman kung sino talaga ako kapag walang ibang nakakakita sa akin. At ngayon, alam ko na, hindi ako ang kontrabida sa kanilang kwento. Hindi rin ako ang tagapagligtas. Ako lang ang aral. Ang uri na dumarating pagkatapos ngang bagyo, tahimik at matatag. Ang uri na hindi kailangang sumigaw dahil dala nito ang bigat ng katotohanan.
Isang tahimik na hapon nang tumunok muli ang telepono. Abala ang aking nga kamay sa pagtutuping labada, 2 tuwalya lang at isang blusang tinahi ko mismo. Malambot ang sikat ng araw sa makurtina, at ang takure sa kalan ay nagsisimula ng umugong. Tiningnan ko ang screen. Ang aking anak, ang huling beses na narinig ko ang kanyang boses, ito ay marupok sa desperasyon. Ngayon, parang may mas malalim na nawala. Walang galit, walang dahilan, walang pagmamalaking natitira para suportahan siya. Nay, sabi niya, halos walang hininga, na parang pinahirapan ang salita, naintindihan ko na po ngayon, nakikita ko na po ang ginawa ko. Nakikita ko na po ang nawala sa akin. Hindi ako nagsalita. Pero huli na ang lahat, hindi po ba? Nanatili ako sa katahimikan sandali. Hindi para pahirapan siya, hindi para parusahan, kundi para bigyan ng puwang ang sandali. Dahil may masalitang nararapat sa katahimikan pagkatapos. May makatotohanang umaalingaw-ngaw lamang kapag sapat na ang katahimikan ng mundo para marinig. Pagkatapos ay marahan ngunit matatak kong sinabi, hindi pa huli ang lahat para magsimula muli. Pero hindi ako nagbabayat ng 2 beses para sa isang aral. May tunog, isang bagay sa pagitan ng buntong hininga at hikbi. Umiyak siya, at hinayaan ko siya. Hindi dahil gusto kong marinig ang kanyang sakit, kundi dahil gusto kong marinig niya ito mismo. Para maupo siya rito, para maramdaman kung ano, ang naramdaman ko noong isinara ang pinto sa harap ko at walang lumabas. Nang ibaba ko ang telepono, hindi ko naramdamang matuwid ako, hindi ko naramdamang nagtagumpay ako, naramdaman kong payapa, na parang sa wakas ay humupa na ang alikabok sa isang bahay na dating nakatayo sa aking puso, ngunit ngayon ay nabubuhay na lang sa alaala. Dahil sa unang pagkakataon, sa wakas ay nakikinig na siya. Sa buhay, sa pakawala, sa halaga ng pagkalito sa pagmamahal bilang obligasyon at pasasalamat bilang kahinaan, marahil lang siya ay tutuba mula sa mga guho. Ngunit hindi na ako ang lupang pagsisibulan ng ugat ng iba. Nagtanim na ako ngang sarili kong nga ugat, at kumakapit na ang nga ito. Tahimik silang lumalago, tulad ng lahat ng tunay na bagay, hindi sa gitna ngang entablado, hindi may palakpakan, kundi sa banayat na ritmo nga araw na ginugol sa pagpili ngang kapayapaan kaysa ingay. Nagsimula akong mahalin muli ang nga umaga, ang paraan ng pagtagos ngang sikat ng araw sa mabintana, ang amoy ngang malinis na kumot, ang tunog nga ibon na hindi ko napansin noong abala pa akong mabuhay. Nagluto ako muli ngang sopas mula sa simula, para lang sa aking sarili. Nakahanap akong isang malit na segunda manong piano at tinuktok ang malumang himno hanggang sa sumakit ang aking madaliri at lumuwag ang aking puso. Nagsimula akong magsulat ng galihamsam nga taong matagal ko nang hindi nakausap. Hindi para buksan muli ang nga lumang sugat, kundi para isara ang nga ito ng marahan. Natuto akong tumawa muli. Hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil naalala kong kaya ko pa. At sa mga tahimik na sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na walang nagsasabi sa iyo kapag nasira ang iyong puso, hindi ka niliha para manatiling sira. Pinahihintulutan kang lumampas sa mga papel na isinulat nila para sa iyo, pinahihintulutan kang maging higit pa sa kanilang naalala, pinahihintulutan kang maging bago. Hindi ko nabawi ang lahat. Ngunit sapat na ang nabawi ko, sapat para ngumiti ng walang pag-alangan. Sapat para tumayo ng walang paumanhin. Sapat para sabihin ng may buong puso at matatak na boses na hindi ako ang sinabi nila. Hindi ako ang babaeng kanilang kinalimutan. Ako ang babaeng naalala ang sarili. At iyan, mahal ko, ang uringang alaala na hindi mabubura. Hindi ngang katahimikan, hindi ngang kahihiyan, kahit ng pag-ibig na masyadong maagang tumalikod. Dahil ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ang uri na hindi lumilit, ang uri na hindi nakbibilang, ang uri na nagsasabing kahit ngayon, ang pag-ibig na iyon ay nagsisimula kapag minahal mo ang iyong sarili ng sapat para ihinto. Ang pagbibigay ng nga piraso, ang iyong kaluluwa para lang makita. Ako si Teresita M. Reyes, at sa wakas ay nakita ko na ang aking sarili. Salamat sa pananatili sa akin hanggang sa dulong ng kwentong ito. Kung ikaw ay tinawag na pabigat, kung nanahimik ka para lang mapanatili ang kapayapaan,
Kung ipinaramdam sa iyo na ang iyong pagmamahal ay isang pasanin sa halip na isang regalo, alamin mo ito, hindi ka nagiza. Marami tayo na nakakalat sa mga tahimik na kusina at nakalimutang nga silit ng panawhin. Tayo ang nga nagbigay ng lahat at walang hininging kapalit na nagdala ng higit sa aming bahagi at sinabihang nakakasagabal. Tayo ang mga ina na nagbigay ng aming kabataan, aming tulog, aming ipon, at narinig pa rin, hindi sapat ang ginawa mo. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, naalala namin ang bawat sakripisyong walang pasasalamat. Naalala namin ang bawat bumagsak na pinto, bawat ipinakait na ngiti, bawat pagkakataong pinag-usapan kami na parang wala kami sa silid. Ako ay isang ina mula sa Bulacan. Ibinigay ko sa aking kaysa isang anak ang lahat ng mayroon ako. Ang aking bahay, ang aking ipon, ang aking kinabukasan, dahil hiniling niya sa akin. Dahil iyan ang ginagawang nga ina. At nang tumalikot siya, nang sabihin niya sa akin na isa lang akong linta, hindi ako sumigaw, hindi ako nakmakaawa. Naalala ko. At pagkatapos, tumayo ako. Dahil ang pag-ibig ay hindi palaging banayad. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ngang isang bang statement. Minsan, ito ay dumarating sa katahimikan na nakabalot sa mga legal na dokumento na may kasamang interes. Minsan, sinasabi ngang pag-ibig, naalala ko ang ibinigay ko at naalala ko kung makano ang halaga nito. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa pahihiganti. Ito ay tungkol sa kalinawan, tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ang isang babay ay huminto sa pahihintay na pahalagahan at nagsimulang pahalagahan ang sarili. Tungkol sa kung ano ang namumulaklak kapag ang lupa ang sakripisyo, ay sa wakas ay binawingang siyang nakdilik dito. Hindi ko ikinukwento ang aking istorya dahil gusto kong simpatya. Ikinukwento ko ito dahil alam kong may mga kababayhan diyan, mabubuti, tapat, matatak na kababayhan na naghihintay na marinig. Mga babaeng ginagawang invisible. Mga babaeng ang pangalan ay binabanggit lamang kapag may kailangan. At gusto kong malaman ninyo na mahalaga ang inyong kwento. Kahit na pinatawanan kanila, kahit na iniwan kanila, kahit na tinawa kanilang masyadong matanda, masyadong marami, huli na, lalo na nun, dahil ang karunungan ay hindi sumisigaw, ito ay naaalala. At kapag sa wakas ay nagsalita tayo, hindi may galit, kundi may katotohanan, niyayanik nito ang mismong lupa sa ilalim ng mataong akala ay wala na tayong natitirang boses. Kung ang kwentong ito ay may naantik sa loop mo, isang tahimik na sakit, isang nakabaon na alaala, inaanyayahan kitang manatili, magpatuloy sa pakikinig, na malaman na mayroong isang lugar kung saan ang iyong boses ay hindi lang tinatanggap, ito ay kinakailangan. Mag-subscribe sa mga totoong kwento ni Lola. Isang lugar kung saan bawat ina ay may boses at bawat luha ay may dahilan. Dito, hindi namin pinapaganda. Hindi namin nililinis. Sinasabi namin kung ano talaga. Dahil sa napakatagal na panahon, ito ay isinalaysay para sa atin. Hindi naintindihan, pinaliit, kinutya. Ngunit hindi na ngayon. Ito ay hindi lang pagkukwento. Ito ay pag-alala ng malakas. At kung minsan, ang pag-alala ang pinakamatibay na uri ng katarungan. Kaya sa bawat babaeng binaliwala, hindi nirespeto o itinapon, nakikita kita. Sa bawat inang nagbigay ngang lahat at sinabihang hindi pa rin sapat, naririnig kita. At sa bawat kaluluwang sinabihang kalimutan mo na lang yan, hindi mo kailangan. Kailangan mo lang magsimula. Magsimula sa pag-alam na ang iyong sakit ay may bigat, na ang iyong kwento ay may hugis, na ang iyong katotohanan, gaano man katahimik, ay sa iyo pa rin. Magsimula sa pagsama sa amin. Dahil maaring makalimutan ng mundong ito ang sinabi natin, ngunit hindi nito kailanman malilimutan, na sa wakas ay sinabi natin ito.